Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Nakikilala niyo po ba itong kasama ko? Siya po yung may-ari po nung Jayco na anong model yun? EJ6 po. Oo, ito po si Kuya Alvin. No? Nung napanood niyo po yung vlog po namin tungkol sa Jayco, meron pa po kaming hindi na-i-explain sa inyo dyan. At saka po, meron kaming ikikwento sa inyo na na-test naming pareho itong si Jayco at saka si Moretti tungkol po doon sa range po na kaya nilang takbuhin. Kuya Alvin, yung experience mo doon sa Jayco mo, na nakarating ka sa Baguio City, Antipolo to Baguio City, 100% fully charged yung battery mo. Yes. Pagdating sa Baguio City, ilan na lang ang natira? Bali, 8% yung natira. 8%? Opo. Ilan ba yung kilometer range nung Jayco na yon? Based on sa brochure nila, no? So, 100% capable siya into 420 kilometers. Uy, ba't ganun nang nangyari? Ilang kilometro ba yung Baguio? Pagpalagay na po natin mula Antipolo hanggang Baguio, siguro approximate mga 250, 250 na. 260. Saka ba dumaan sa Quezon? Bali, nag-Canon ako para mas Mas malapit yun. Mas oo. malapit, yeah. Oo. Opo, kaya nag-Canon ako. Bakit kaya ganun nang nangyari? Dapat sana, kung 420 Yeah. yung kilometer range ni Jayco, Opo. at least man lang sana, 380, pasado na ako doon. Opo. Or 400, tapos 8% na lang ang natira. No? Opo. Kaya ko nang tanggapin yun. Pero ito, halos sa 60% eh. No? Opo. Yung nangyari, ano kaya, hindi mo ba nireklamo to? Hindi mo ba tinawag sa Jayco to? Ba't ganun na parang hindi tama yung range na nandoon sa brochure nila o doon sa sinabi nila? Bali, hindi ko na po siya itinawag. So, nag-base na lang din ako dun sa experience ko. Ngayon, nag-self-study ako. Tanong kay Google. And then, na-check ko. Ang dapat pala is para makuha mo yung 1 kilowatt hour. 5 to 7 kilometer in 1 kilowatt. So, Eksakto yon doon sa Jayco mo? Parang hindi rin eh. hindi siya. Oo. Kasi, ang nangyari nga po, pagpasok ko ng NLEX, Oo. nag-cruise control ako ng 100 kph. Oh. So, kumbaga sa akin, thinking ko nga po, parang pag ang cellphone mo ay naglalaro ka ng games, Oo. di po ba mabilis siyang malobat? Tapos mataas ang brightness. Opo, Tapos maraming naka-open na applications. tama po. Tama po. So, ang nangyayari doon, ano? Mabilis po Mabilis ma-drain. mag-charge. Ayun, ma-drain yung charge. battery. Oo. Ito sabi ni Google Kuya Alvin Ang sabi, electric vehicle range often falls short of advertised figures due to real-world factors like high speeds. Yun yung sinasabi mo. Kasi po. ano ka? 100. 100. Rat-rat. Fix yung 100 mo na yun. Opo. Di ba? Nag-cruise control Yes, ka eh. yes. Okay, fix yung 100 kilometers per hour na yon. Sabi nga dito, cold weather. Kaso hindi naman cold weather dito sa Pilipinas. So hindi natin isasama yon. And heavy accessory use. Ano ba yung mga accessories mo na nandoon sa unit? Wala naman, di ba? Wala naman po. Actually, nung pinalitan ko hindi pa ako nagpalit ng rim nun. So, stock pa lahat. Oo. Stock pa siya lahat. Kaya sabi ko, bakit nagkaganon? So, nung nakabalik ako and then one time nagpunta ako ng Binyan, Laguna, so tinry ko. Nag-cruise control ako, 70 lang. So ngayon, na-reach ko yung 1 kilowatt hour niya sa 6 kilometer. Ayun. Oo. Yun. So, yung high speed, alam mo, sa mga combustion engine, ganun din naman eh. Pag laging naka-maintain yung paa mo doon sa 100 kilometers per hour na takbo, Pagigil ka po. doon sa ipinagpalit mong Fortuner, mga kapatid, meron Fortuner kasi na binanggit po kami doon sa nakaraang vlog na iyon yung ipinagpalit niya doon sa kanyang Jayco. At ipapakita namin sa inyo yon. Kapag palagi ka nasa 100 ang speed mo, kilometers per hour, malakas talaga sa diesel. Tama po. Malakas sa konsumo. Opo. So, isa pa siguro, Kuya Alvin, hindi mo kasi nabanggit nung nakaraang vlog natin na yung kanyang Jayco kasi ay 4x4 po yun. Yan. All-wheel drive po. Wala kang selector. Hindi mo pwedeng ilagay sa 2 high, 4 high, at 4 low. Talagang yon ay all-wheel drive. All-wheel drive. Oh. All-wheel Baka iyon ay nakadagdag din doon sa malakas na konsumo. Sa tingin ko po, Oo. sa tingin ko po, possible.
na nakabawas din yung pagiging 4x4 niya. 4x4 niya. Tama po, siguro po. Ngayon, kaya ko lang naman din binring up to mga kapatid kasi yung vlog ko po kahapon na ginamit ko si Moretti Conserva papunta ng Philippine Arena, 50%, 91 kilometers lang man po ang natakbo ko. Dashboard. Yung sinasabi kasi dun sa dashboard na yung 100% nun ay kayang tumakbo ng 330 kilometers yung range nun. Pero ang nangyari nga po, 50% po yung wala dun sa battery charge ko pero ang natakbo ko lang ay 91. Kaya yung mga nag-comment po, sabi nila sa akin, Kuya Randy, lumalabas yung Moretti Conserva ay 180 kilometers lang talaga yung kanyang kilometer range kung ibabase doon sa ginawa nating pagte-test drive. Kaya lang dahil nga po dito nanggaling ako sa metro, galing ako ng Cainta, medyo naghahabol din ako ng oras noon. Yung apa ko doon sa accelerator habang ako'y nasa traffic, medyo madiin din. Kasi gusto ko makarating din kaagad sa Philippine Arena dahil hinahabol ko yung 1 o'clock umalis ako. Medyo late na. Kaya isa rin po yon yung palaging diin ka sa accelerator mo, malakas din kumain yon. Meron ka pa palang isang experience na magpapakarga ka doon sa anyon. Nung nagpunta po ako ng Binyan, so tinatanong ni Boss Randy nga noong in-interview ako kung gaano kabilis kapag DC to DC. So there's a chance sana na magpakarga ako sa Shell Mamplasan. Walang nakasalang. Doon sa charging station? Yes. Oo. Ngayon, nung sasalang na ako, meron mga tao doon, sabi sa akin, sir, hindi pa po pwede under maintenance. Under maintenance. Ipapakita ko na po sa inyo, itong Toyota Fortuner, hindi ko sasabihin kung anong model at kayo po muna ang mag-message kung makikita nyo yung itsura nito, kung anong model po itong Toyota Fortuner po na ito. Yan! Ayan na po yung Toyota Fortuner. O, sige, guessing time muna tayo. Sa tingin nyo, anong model po ito? Yung iba, yung marunong sa plate number, alam na nila kagad kung anong model to. Plate number. O yan, tingnan nyo po. Ito pong Fortuner na ito, lahat po ng mga parts na to, yan, pati itong hood niya, lahat po yan ay imported from Thailand at meron din po mga pyesa na galing po ng Japan, lalong-lalo na pagdating doon sa loob, sa engine. Ngayon, tignan nyo po kung gaano kaganda. Sabihin na nga natin kung anong model to. 2017 G variant automatic. Ngayon, ano nang naging itsura? 2024 GR look na siya. GR look. Ano ba yung GR? Baka hindi alam nung iba kung ano yung GR. Yung GR is ngayon ang ginagamit ng Toyota is Gazoo Racing. Gazoo Racing. So, yung TRD, ang pagkakaalam ko, nila-launch na lang nila yan sa Australia and other western country. Ayun. So sa Asia, mostly GR na. GR. So yung mga kits na yan, tinatawag siya na GR. Yung mga kits looks na niya ginamit ngayon natin. na nilabas na Toyota Fortuner 2024, GR siya model. Ngayon, Kuya Alvin, ituro mo na nga sa amin, pagdating dito sa carbon fiber hood na to, pati itong fender, ito ba ay mga galing din sa Thailand o pinatungan mo lang yung original na fender nito saka yung original na hood? Ano ba to? Bali yung hood niya is original carbon, ngayon yung pinaka base niya sa ilalim is carbon fiber, so may molde. No, and from Thailand, kay Thailand din to. Monza siya. Ngayon, Monza! Pakita mo yung Monza. Sino ba tong si Monza? Monza is famous din siya sa Thailand na kilalang gumagawa kilala. ng mga carbon I fiber. think siya yata yung nauna. Ito namang fender, Itong fender is stock yung fender niya, lata, and then bali ang tawag dyan is carbon skinning, ang term nila. So yung lata, pinatungan ng carbon fiber, twill, and then pinatungan ng resin. Yan ay naging finish niya. Kaya pala napakatibay din niya. Opo. At saka ang kapal niya. Hindi siya ordinary. Kasi may nakikita ako dito mga kapatid, yung nabibili sa online, yung manipis carbon po. fiber na idinidikit lang, parang sticker lang. Carbon sticker. Sticker Yun yung lang sinasabi yun nila na fake carbon. Fake carbon. Opo. O kasi walang top coat yon. Wala po. Yung wala po. clear na resin. Pagdating dito sa bumper,
Hindi ito yung original na stock bumper ng 2017 model. Ay, hindi po. Hindi. So, yan na po yung 2024 na stock bumper, Mhm. original Toyota na parts from Thailand. And then yung meron siya kasing kit. Mhm. So, ito yung PR. So ito kit na to. Apo, kit po ito. Oo. And then this one also is PR made in Thailand. Thailand. So, si PR is siya yung license ng Toyota Thailand para maggawa ng mga kit for other models. Other models ng Toyota. Toyota. Siya yung license. Pero itong bumper na to, dito mo na ba to binili? Hindi. Bali, pinarating din po from Thailand. So ano pa yung kakaiba dito doon sa 2017 model? Yung ilaw ba iba rin? Yung ilaw po iba. Kasi yung 2017 model, Oo. yung G variant is naka-halogen bulb lang. Mm-mm. So ngayon, naka-dual projector na siya. Dual projector. Dual projector. So, Mm. maliwanag talaga sobra. And then, meron 4DRL siya. Yung copy na made in China, Oo. pareha siya ng look. Malalaman nyo lang na China siya. Kapag nagsisignal, sumasama yung DRL, nagiging orange yung fake, yung China. Oo. While ito, hindi. Kasi, ang signal light nitong original is nandito Ayun sa talaga ilalim. itong ginagamit na to. To. Yun talaga yung signal Ito yung light niya. sequential. Mm-mm. Sequential signal. Oo, signal. Yan. LED. Dito ako Yan tuntua. Dito. Ha? Glass Ito ba emblem ay po. yung bang 2017 model? Ganito ba yung... Hindi po. No? Yung po yung chrome siya, Chrome tapos plastic, so Oo. nadudumihan yung loob. So nagawa po sila ng ganyan na may glass para Oo. malinis na siya. Kuya Alvin, yung original na hood ng 2024 model, Opo. meron din bang butas dito? Wala po. Wala. Opo. Plain Oo. lang po yan. Plain lang. Ah, Hindi ba to delikado na pasukin ng tubig pag malakas ang hindi ulan? po. Kasi yung ilalim nga po niya, yung molde is carbon fiber. Mm, So yung tapon ng tubig niya, nandito lang din sa gilid. doon. Tapos lalabas dito. Yeah po. Itong bumper na to, kapag sila ay magpapa-upgrade na 2017 na magiging 2024, Dr. Espanyo, kumusta po kayo? Si Dr. Espanyo, naka 2017 model din. Baka po gusto nyong i-upgrade ng 2025 look ang inyong Fortuner. Eto na po, panoorin nyo po itong aming vlog. So lahat ba to, Kuya Alvin, ay plug and play na rin? Yes po. Plug and Oo. play lang po yan. Tapos yung sa mga ilaw niya, depende po kung G variant ka or B variant. Kasi yung B variant po naka-LED siya. So yung wire harness niya is para doon din yung ibibigay ko na harness. Ngayon kung G variant ka, separate din yung harness niya. Ito lahat ba ay galing din ng Thailand? Ay, opo. Galing pong Thailand kasi yung mga ganyan mga colorful, mahilig po ang Thailander sa colorful eh. So, since nilabas yung Fortuner sa Thailand, wala naman sa Japan, kaya ang stance niya is THDM, hindi siya JDM. So, doon lang din po ako sumusunod dahil sa Thailand nilabas. Eh sabi mo, pupunta ka sa Thailand sa Thursday. Opo. Sabi mo, meron ka na namang mga pararatingin na Opo. pyesa eh. Ha? Oh. Kung ano-ano na naman yun. Ilalagay nito ni Kuya Alvin dito sa Fortuner niya. O, para maipakita namin sa inyo mga kapatid. Oh, ito galing ng Thailand lahat. Opo. Ha? Gawa po nila. Bakit ba ang Thailander napakahilig sa makulay na na mga pyesa? Opo. Ha? O ito, ano po ito, Kuya Alvin? Bali, ito po yung gawa ni HPD. Siya rin po yung sikat doon na nagmo-modified ng mga ganyan sa engine. So, ito po yung engine cover niya. Okay. Original po Original? siya na parts na Toyota. Ano to mga to? Bali, ito po is T6 aluminum grade aircraft. So, ito yung mga belay kung tawagin Pag nila. sinabing aircraft, So, matibay po. napakatibay, mga Opo, eroplano opo, yun. opo. Sige. Aluminum. Aluminum. Mm. So ito yung sa Sa Anong ano po ito to? sa belt. sa Belt pulley, yan. no? Opo, pulley. Okay. Tapos Mostly, ito, Sa pulley din yata. pulley po tensioner, ito. sa Opo. tensioner to, Opo. belt yan. tensioner. Tapos Yan yung mga tornilyo niya. Ito po yung battery bracket, yung alternator pulley. ito, So 2017, first time ko pa lang po magpapalit. Pero okay pa po, pero papapalitan ko na si... ito original, Opo. no? Ito original din. Kasi mga kapatid, si Kuya Alvin ay nagpaparating din ng mga
parts, lahat ng klase ng mga sasakyan except doon sa ilang mga European na mga models. Opo, tsaka Tulad yung China. BM ko, wala. Tinanong ko siya, wala siyang pinsa ng BM. Galing ng Thailand, original parts, OEM parts, at kakaunti ang replacement. Opo. So, lahat po ng pyesa ng sasakyan nyo, computer box, mga modules, tulad ngayon, yung BCM ng isang Fortuner na lubog sa baha, in-order ko na kay Kuya Alvin, lahat po yan ay magkakaroon po si Autorans dito. So, meron tayong bagong partner na katulad ni Kuya Alvin na kayang iparating lahat ng mga piyesang kailangan nyo, pero Kailangan ko po ng part number. part number Kung and wala naman po ron, hindi nyo rin po alam. At saka po yung isa is yung chassis number. chassis number. Original siya na T37 Bok Racing. Okay? No? So, kasama yung Toyo Proxes ST3. Isang set niya, 20 inches kasi to eh. Umabot siya ng 240,000. Tignan nyo na itong Brembo brakes po na ito, yung harap Brembo din, at naging racing disc na po, yung nakakabit dito, conversion from drum brake to disc brake. Ito po yung tinatawag na 2 pieces. So, ang kagandahan po nito, pagka nagka-problema na yung disc brake mo, pwede mong palitan siya ulit, matitira ito. Hindi katulad nung mga stock na 1 piece. Merong ginawa ng paraan dito. Kasi itong caliper na to ay para sa handbrake. Since 2017 to, ang handbrake niya is Manual pa, oo. So, yung ginawa namin dyan, gumagana rin yan, pero may ginawa kaming technique conversion dyan. Pero Apo. cable type na siya, hindi Yes na yung po. electric, Opo. hindi na motor driven. Apo. Eh magkano na naman yan? Estimate lang. Harap, Estimate likod. po, Brembo siguro brakes. mga 200 to 240,000. 400 na tayo, Kuya Apat, Alvin. one set, 4 pieces. Idagdag ko, yung G-Variant kasi, manual lang siya, hindi siya electric. Kaya gusto kong ibaba, Yan. manual nga lang So eh. ngayon to, electric na to, pinakonvert ko din tong rear trunk niya into Okay. electric. So, Yan. So pindot na lang siya. Yan. Ayun. Baga lang, no? Medyo mabagal Hindi mo lang pwedeng i-manual. po. Pwede po, baka masira Baka yung masira shock yung niya. ating, oo, Mapersa. yung door stay. So ngayon, itong likod na to, kasama to sa in-import mo, Kuya Alvin. Yes po. Bali, Oo. package po yan, front and rear. Mm-mm. Pagka GR lock, yan na po yung kasama. Mm-mm. And then yung po, additional na lang po ulit yung PR kit. Mm-mm. So, additional to. Itong trunk na to, hindi ito yung original niya, hindi ito yung stock niya. In-import din ni Kuya Alvin, itong trunk na to, wala lang salamin. Bakit mo ba hindi ginamit yung lumang, ano bang dahilan? Bali, yun nga po, gusto ko rin na yung harap tsaka yung likod maging carbon. So, nag-order din ako sa Thailand. So, hindi naman pwedeng ipaship ko yung original sa kong Thailand. trunk from Philippines to Thailand. Mas mahal yun. mahal. Oo. So, doon na lang ako umorder and then doon na rin ginawa. So, nung Oo. dumating siya, wala lang salamin. Oo, ganito na siya. Mga kapatid, ipakita naman namin sa inyo yung interior po nitong Toyota Fortuner. Meron ding ipinabago si Kuya Alvin po dito. Nagpalit po ako ng Recaro bucket seat. Mhm. No? In-import ko po from Japan. Japan naman to. Yan, ito Mhm. po, Japan. Yan. So, dalawa. Tapos itong mga carbon na fiber din na yan. Opo. Bali ito, lahat po ng carbon fiber sa loob is in-import ko rin from Thailand. Bali kasi po yung 2017 up to 2020 something yata po. Yung interior niya, yung hub, is color gray. So ngayon yung nagsimula po ito sa LTD variant na all black na yung loob. Yun. Ano yung variant na yun? LTD nagsimula. Yung ceiling niya, hindi ko na po siya pinalitan nung original na Toyota LTD. Oo. Kasi sabi ko babaklasin yung stock, ano naman gagawin ko? Pinabalutan ko na lang po kay seatmate. Ay, Ito hindi ba po. yung mga original parts din galing sa Thailand? Original parts po siya na talagang color black. Color black talaga para Apo, doon sa model na to. Yes po. Okay. LTD and GR. Anong estimated ETA mo dito pagka in-order galing ng Thailand? Mga 30 to 60 days. Bakit naman ipinagpalit mo itong si napakagandang Toyota Fortuner kay Jayco? Ha? Pinagpalit mo ba talaga o gusto mo lang talagang si Jayco muna ang gamitin? Nung na-drive ko si Jayco EJ6, talagang na-amaze ako Sa sa lakas? pictures, Sa lakas? sa lakas Oo. niya, na humatak. Oo.
tahimik, stable, lahat nandun Yung hinahanap mo. yung hinahanap ko eh. Oo. Kaya sabi ko, Pero meron isang downside. yun lang po. Yun nga, yung range. I think yung range niya. Oo. Pero okay lang. Hindi, kaya ang problema lang naman kasi dun kulang yung charging station. Tama po. Kung lahat ng gasoline station yan, may charging station, hindi mo problema Opo. yung sinasabi nating downside na yun. Pero dahil nga sa magpo-provide na rin siya ng silent type na generator, Opo. yun naman kailangan mo lang pag lumalayo ka. Tama po. Kung dito lang naman sa Metro Manila, wag mong buhatin yung generator na yon, pati yung type 2 charger. Magiging adventurer tayo. Opo. No, pupunta ka diyan Sooner. sa Zambales Opo. na wala pang mga charging station. Every time na makikita mong bumababa yung percentage ng battery mo, hinto ka muna. May dala kayong iihaw, pwedeng mamili kayo sa inihaw na tahong, inihaw na talaba. Kung may budget, inihaw na liempo. O kaya manok, pag talagang sobrang budget, steak, steak na. mayaman ka na yun. Di ba? Steak, no? 2 minutes, okay na, luto na. So, yun lang yung mga gagawin nyo. Magpipiknik kayo kasama ang family habang nagkakarga kayo sa inyong electric vehicle. Kung hybrid naman, siyempre wala nang kargahan yun. Okay, kung mayaman ka, pero hindi para sa mga businessman yun. Kasi walang ROI yun. Ngayong plug-in hybrid naman, kung kaya nyo rin na kumita, no, makatipid doon, wala naman ng problema. Basta ako, ang sinasabi ko, ang problema dyan ay yung maintenance. Sa mga mayroong mga sasakyan na katulad nitong Fortuner at iba pang mga brands, pati ba yung ibang sasakyan, mga Montero, Yes po, no, meron po tayong parts dyan. All Japanese brand, no, Mitsubishi, Isuzu, Honda, ano pa ba? Suzuki, yan, Nissan, oo. Hyundai, yung MG, Ford, MG, meron Ford. po tayo. Huwag kayong mainggit, yung mga naka-Mitsubishi dyan, mga naka-Isuzu yan, may mga body kits din yan, mga lift kits. Apo. No? Lahat po yan ay kayang i-provide ni Kuya Alvin. Pero siyempre, makikipag-collaborate po kayo Apo. sa amin, doon sa mga gusto nyong mga kits na yan, para may order po natin yan sa Thailand. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po.